Magandang madaling araw po sa inyong lahat dahil ngayon po ay alas 3 na ng madaling araw at narito naman po kami ngayon sa lugar na tinatawag na Simbahang Lubog. Marami na ang nagpunta dito sa lugar na to at meron silang kani-kaniyang naramdaman o kani-kaniyang findings sa area. Pero ako, syempre, gusto ko malaman kung ano talaga ang meron dito. Kung ano yung nakita nila, sa kanila yon. Kung ano yung nakita ko, yun yung sa akin. Kaya samahan niyo ako tuklasin ang hiwaga ng Simbahang Lubog. Nakatira kami dito 20 years na ako. Nakapagsamba ako 2 beses. Maganda yung simbahan. Kasi dati nga nang dumating kami dito, simbahan na talaga yan. Maganda yan, may fiesta yan eh. Noong lang mga 3 buwan na nakararang yun, sa gawin dyan may tinapon. Meron tayong welcoming committee. Pero wala siya dito sa loob. Nandito siya sa side na to. Ako po si Loni Cristobal, nakatira sa Partida. Nakatira kami dito 20 years na ako. Nakapagsamba ako 2 beses. Maganda yung simbahan. Ay pagdating namin dyan, kasi simbahan, at pagdating namin dito sa lupa na tinitira namin, simbahan na talaga yan. Pero matagal na daw na simbahan yan eh. Kasi nga kami 20 years na, o di ibig sabihin matagal na rin yun dyan. Kasi ang ano dyan, yung lupa na yan ibinta na. Iba na ang may-ari ngayon. Kaya yung nakatira dyan, binigyan sila ng pera. Di naglipat sila, pero hindi malayo nilipatan. Andyan lang sa kabilang ano din. Kaya lang may tauhan na nga ngayon na bago. Yung nakabili, kumuha ng tauhan na bago. Ako si Ray Ruiz na nagarito sa Partida. Ako ang caretaker kasi ng Simbahang Lubog. Hindi ko kasi alam simbahan natin kung ano talaga tunay na pangalan niya. Ala pa ako rito nung ano yan nung tinayo yan Kasi kami, ang bahay namin sa may highway dati. Pero alam ko may simbahan dito. Pero hindi kami napupunta rin eh. Nakikita lang namin. Yung mga nakatira dito, kilala namin. Buhat kasi nung ako yung naging caretaker dyan, saka nung natira ako dyan, may nagsasamba kasi rito, hindi naman kami napupunta. Nung nabili, ala nang ano ito ay ala na nagsimba. Nitong nagawang caretaker lang ako dyan, saka lang ako nakagawin rin eh. Kasi meron talaga ritong ano eh, yung nakatira. Kaya lang, kung muna nabili na, kaya umalis na sila. Meron tayong welcoming committee. Meron tayong welcoming committee. May nagwe-welcome sa atin dito. So yung dahilan kung bakit nag-viral yung aking linya na hindi ako nagpunta rito para makipag-away. So hindi po ito katatawanan, ano. Ito po ay bilang simbolo
ng yung intensyon. At sinasabi ko po yan sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Maaring hindi na nila naririnig, pero kahit sa isip ko sinasabi ko po yan. Kasi mahalaga na ipaalam natin sa paligid o sa mga nilalang na nasa paligid, ano ba ang intensyon mo dito sa lugar. Hindi yung basta papasok ka na lang at i-invade mo yung kanilang property o yung kanilang territory. So kailangan meron tayong maliwanag na intensyon. So ngayon, ang tanging intensyon ko na gagawin ngayon dito is patunayan, meron ba talagang nag-i-exist na entity sa lugar na to? Meron ba talagang babae na nakikita rito? O meron ba talagang demonyo? So kung ano man doon yung nakita ko, ano man doon yung maramdaman ko, yun lang po yung ipapaalam ko sa inyo. Tara, tuloy na tayo. Magandang umaga na po sa inyo. Pero alam kong active kayo, ang dami-dami nyo nakatingin. Tandaan po natin na ang pag-explore sa mga ganitong lugar ay hindi po ito patapangan o hindi po ito yung kung sino yung tatagal na mag-isa ka, yung mga alone challenge na ganyan. So hindi po yun ang goal. Ang goal po natin, pinagsalita. Lakas. Ang goal po natin dito is patunayan ang existence ng mga supernatural at hindi po yung patunayan yung tapang. Dahil ang tapang po sa iba't ibang paraan na papatunayan yan. So yung sinasabi ng iba, dapat mag-isa ka. Matagal ko na pong ginawa yon. Hindi pa uso ang cellphone, ginagawa ko na po yan. Ito na tayo sa may huling step. At medyo madulas. Sakit sa ulo. Habang lumalapit, medyo bumibigat. Sumasakit sa ulo. Alam ko merong mga nagpunta rito na sa pagkakaalam ko na gumamit ng mga cellphone apps o application na meron daw babae na encounter dito. Kung ano yung pangalan niya, hindi ko na matandaan pero sure ako na meron pumunta dito. Ngayon wala po akong cellphone application na gagamitin kundi yung The Real Spirit Box at saka yung bagong bell na binigay ni Sir Lance or Sir Flashlight Manila para magamit natin sa mga exploration. So, halika. Mag-stay tayo ng mga ilang minuto or sa loob ng simbahang lubog. Alamin natin ano ba talaga ang pakiramdam sa loob nito. Mga ano na siguro yan na naabandon na yung simbahan na is mga nasa 5 years. Mga 5 years na kasi yan na ano na simbahan. Maganda yung simbahan, malaki. Kumpleto, may mga poon, may cross. Kasi parang katoliko din siya eh. Hindi naman, wala naman siyang ano na ganyan, walang, di ba simbahan, walang, pero siya kumpleto, may mga poon talaga yan. Oo, nagpapabiesta po dyan, magandang piyesta dyan. Taga Maynila ang mga nagpupuntahan. Di ba karsada, parang makita nyo may ano siya hagdan. Maganda po yan dyan. Tayo dadaan sa gilid kasi sarado. So, unang gagawin natin ngayon dito sa loob is finding the spot. Ano ba yung spot? Okay? Yung spot yung tawag natin na
spot kung nasaan yung it's either hot spot or cold spot. Okay, so from here, meron akong spot dito. Ito. Isang spot. Kailangan ko ng EMF. May EMF kayo? EMF natin. Meron ako digital. Digital doon. Pero ako saglit. Pero daw sa Ito yung isang spot. Paano ba ito iset? Hindi ko kabisado eh. Paano yung settings nito? Ito yung isang spot kaso hindi siya nagre-registered sa ano. Paano ba natin to? Hindi ko kabisado to eh. Ito na. Ito yung isang spot natin, no? Pero so far constant yung readings. Constant pa yung reading. Ito, nakita ko rin to dun sa mga vlog na merong nagre-ritual dito sa area. No? Okay. Set up natin yung ating bell. Meron tayong kasama dun sa likod. Check ka muna. Okay. Check natin yung EMF reading dito sa area. Super constant eh. Hindi ko mapil yung strength ng mga entities dito. Constant yung reading oh. Hindi ba ako welcome dito? Bakit ayaw nyong magsilabas? Wala. Wala eh. Okay. So, yung gagawin ko na lang, excuse. Since walang reading yung EMF oh, constant yung kanyang ano dito. Walang reading so far. Oh, nilalapit ko siya sa flashlight para
Just in case, tingnan natin kung magbabago. Pero wala eh. Kaya ano yung gagawin natin? Yung bell na nilagay ko doon, siya yung sisilbing gagamitin natin for communication. Okay. So, paano yung gagawin? So, I have to do a ritual para tawagin sila. Kasi nung araw diyan, ang balita riyan, may tinatapon diyan sa may kalsada na yan na mga patay. Noong lang, siguro mga 3 buwan na lang kararang yun, sa gawin diyan may tinapon din. Yung tapat ng lupa na ito. Nakabalot siya ng sako ng lona. Kasi nung nga sila agasin diyan, meron nga riyang mga sila, aparato. Pero ako, wala naman akong naramdaman. Sila, meron daw. Pero ako, alam ko na Basta minsan lang, pag pumunta na may pagkakataon na parang ang bato ko parang yun lang yung ilabot, ganun lang. Kasi madalas akong punta lang, kahit gabi, pumupunta ako riyan. Kasi kuminsan kasi, may baka ako riyang sinugsuga. Kuminsan ginagabi ko ng lalaw. Ayun, pumupunta ako riyan. Sa mga nilalang na nananahan sa lugar na to, hindi po ako narito ngayon para gambalain kayo o guluhin kayo. Nais ko lamang na iparamdam niyo po sa akin ang inyong presensya. Patunayan sa akin na talagang narito kayo, lalo-lalo na yung sinasabi nilang babae. Kung talagang narito ka, lapitan mo yung bell, patunugin mo, or itong EMF sa gilid ko, pailawin mo. Meron akong nakikita pero wala dito sa loob. Merong pare na nakasuot siya ng kulay brown na may hood. Manipis yung buhok niya. Maliit siya. Pero wala siya dito sa loob. Nandito siya sa side na to. Yung sinasabi nilang babae, kung narito ka, sige na, lumapit ka, kung may kailangan ka, pwede kang makipag-communicate sa akin gamit itong gadgets na to, itong EMF, pailawin mo lang yan. Kung talagang nandito ka at dito ka nananahan, pailawin mo to. Or lapitan mo yung bell, patunugin mo. Sabi nila, mayroon daw demonyo na naririto ngayon. So, kung totoong meron, sige.
Pwede bang patunugin mo yung bell? Wala po akong intensyon, o wala kaming intensyon na naririto na gambalain kayo o guluhin kayo. Gusto ko lang patunayan ninyo yung existence ninyo sa lugar na to, nang sa gayon, kahit papaano ay magbigay kami ng warning doon sa mga iba na magtatangka na guluhin kayo. Kasi naunawaan ko po yung inyong hinaing. Ito, sana pagbigyan nyo na ako, patunugin nyo lang to. So ililipat ko, baka ayaw mo lang patunugin. Lilipat ko muna ng lugar. Oh, lalayo ako. Lapitan mo to kung talagang narito ka. Kung sino ka man o ano ka man na naririto ngayon. Lapitan mo to. Patunugin mo lang. Pero simula nga kami nang dumating, alam ko, yung simbahan na yan, wala naman ako nabalitaan na kakabalaghan yan eh. Kasi maraming nakatira dyan, buong pamilya talaga. Kung ako maraming anak, mas marami silang anak dyan lahat nakatira. Hindi naman ako nakabalita ng mga ganon. Basta alam ko po, ako nagsasabi ng totoo kasi Katoliko ako. Hindi totoo na yung haunted house, yung simbahan ngayon dyan. Basta ang alam ko talaga, hindi yan haunted house. Paglalabang ko yan na hindi haunted house. Wala akong nabalitaan na ganito ganyan, may mga kabalaghan. Basta yun talaga ang alam ko. Na talagang hindi yan haunted house. Magandang anong simbahan po yan. Katoliko ako, nasasaktan ako na hindi naman totoo talaga na ano. Sabi ko nga noon, baka sabi ko inaano lang nila yung parang sinisiraan nila yung simbahan na yan. Kasi malaking simbahan na yan eh. Naabondo na lang talaga yung lupa na yan. Wala dyan ano, wala sabihin may pinatay, wala po. Walang inano dyan. Kasi maraming nakatira dyan. Baka hindi sa 10 taon to eh. Na abandonado eh. Tiniran pa nga ito nung yung dating anak nung caretaker dito. Dahil may mga bahay sila riyan eh. Tapos, yung iba na, diyan sila tumira. Kaya nga may kalan dyan eh. Tapos yung mga kuwan nila, yan oh. Yung mga gamit-gamit ng mga bata dyan, mga damit-damit, iniwan na nila riyan. Tumos, kasi kung may nakatatakot talaga dyan, hindi titira dito yun. Dahil matatakot eh. Ala pang kuryente. Ako, para sa akin kasi bilang caretaker, wala talaga ako nakikita dyan. Ni naramdaman eh, wala nga akong nararamdaman dyan eh. Kahit gabi ko pumunta riyan, hindi naman ako nakakaramdam na ano riyan eh. Basta normal lang ang ano ko sa kanya riyan eh. Pupunta ako diyan. Minsan nag-iisa ako riyan, nagtatabas ako riyan eh. Wala naman ako nararamdaman diyan. Sa mga nakakita rito sa ano lang babae o demonyo, para sa akin wala naman ako nakikita rito. Bilang caretaker dito, wala ako nakikita. Pumapasok nga ako mag-isa rito eh, wala naman talaga ako nararamdaman dito eh. Wala. Walang presence. Walang presence eh. Wala. Wala yung sinasabing babae. Walang presence ng babae dito. Kasi kung meron, dapat ang isang entity po kasi na nananahan sa isang lugar, hindi yan basta-basta aalis. Kahit sino man yung dumating, kung talagang dito siya nananahan, makikita at makikita natin yan. Mararamdaman at mararamdaman. Kaso,
Wala po eh. So, yung sinasabi namang demonyo, unang-una, marami po kasing pwedeng maging palatandaan. No, kung merong existing na higher entity sa lugar, unang-una, magiging very difficult yung pagpunta sa lugar. Kasi yung presence mo, yung yung pagdating mo palang mararamdaman niya yan from afar. Malayo ka pa, kilometers pa, ang layo mo sa lugar. Gagawa at gagawa na yan ng way para hindi ka makarating doon sa lugar niya. Kasi never ang demons na magdi-disclose ng kanyang domain o ng kanyang territory. Ngayon, just in case na nakatungtong ka, nakapasok ka sa kanyang territory, gagawaan at gagawan ka niya ng problema pagdating mo dito sa loob. So far, maaliwalas kami nakapasok dito. Narito kami ngayon sa loob, naghihintay, pero so far wala. No? Maaari na sabihin nila, baka sir, nung pumunta kayo, wala lang sila. Ang isang entity po, pag territorial. Ibig sabihin, pag naligaw ka sa teritoryo niya, makikialam siya sa'yo. So anong reason bakit wala sila ngayon dito? Para sabihin natin na existing sila dito sa lugar na to. Ano yung reason? Bakit ngayon wala? So may gamit naman tayo, meron naman tayong palatandaan na pwede nating gamitin. So, kung gumamit ng cellphone app para may makausap, gagamit din naman po tayo ng spirit box. So tingnan natin, baka sakali, no? Spirit box. Wala kasi yung spirit box. AM natin. Taas natin yung volume. Naka-AM. Hindi, naka-AM na. May speaker ako, gusto yung speaker. Sige. Mas maliwanag. Yan. Okay. Sa punto pong ito, magsasagawa po tayo ng tinatawag nating EVP or Electronic Voice Phenomenon. So, mag-EVP tayo dito. Okay. Sa oras na to, sino man o anuman, spirito o elemento ang naririto, maaari ka bang makausap? Gamitin mo ang bagay na to para sumagot sa akin. Mayroon ba kaming kasama na hindi nabibilang sa mundo ng mga tao sa lugar na to? Ano? Uulitin ko, mayroon ba kaming kasama na hindi nabibilang sa mundo ng mga tao sa lugar na to? Mayroon ba? May sumagot bata. Uulitin ko. Naririto ka ba ngayon? Narito ka ba ngayon? Anong hello? Hello. Narito ka ba ngayon? Narito ka ba sa loob? Nandito ka ba sa loob? Constant. Saan? Nasaan ka? Dito sa loob o sa labas?
Meron ka bang pangalan? Mayroon ka bang pangalan? Meron. Meron. Ngayon, pwede mo bang masabihin sa akin anong pangalan mo? Ano? Ano ang pangalan mo? Ano? Pakiulit nga, ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Hello? Hindi ko naintindihan pero babae yung nagsalita eh. Matagal ka na ba dito? Matagal ka na bang nandito? Oo o hindi? Matagal ka na bang nandito? Kung may gusto kang sabihin, sige sabihin mo na ngayon. Wala, hindi constant ang sagot eh. Actually, sa ganito pong EBP session, una, establish muna natin kung meron ba sa paligid. So, it doesn't matter kung nakikita mo siya o hindi mo siya nakikita. Kailangan sabihin mo o tanungin mo, kagaya ng tanong ko, meron ba kaming kasama rito na hindi nabibilang sa mundo ng mga tao? Okay? Ano okay? O sige, assuming, ikaw yung sumagot. Matagal ka na ba rito? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Hindi constant yung sagot eh. So, kung meron po dito mga playful entities eh, hindi sila constant sumagot, ibig sabihin hindi sila open for communication. Kasi ang isang, anong pangalan mo? Ang isa po kasing entity o isang spirits, kapag yan ay willing makipag-usap, siya po yung gagawa ng paraan para umabot tayo sa punto ng pakikipag-communicate. Ngayon, ako na po mismo yung nag-i-initiate pero hindi ganun yung response nila eh. So para sa akin, this is a failure EBP. Wala akong nakukuhang maliwanag na sagot. Malinaw yung tunog, malinaw yung frequency, pero hindi po siya nakakakuha ng maliwanag na sagot. Pero in supposed to be, dapat within that static, papasok dapat yung voice niya. Para i-claim yung mga tanong natin. So far, wala. And, o sige,
huling tanong, huling pagkakataon. Kung talagang narito kayo, lapitan nyo yung bell. Patunugin nyo lang. Kahit isang tunog lang. Wala po ano. Hindi po ito ano. Hindi siya actually sa oras na to dapat ito yung oras kung saan active sila eh. Ano? Willing ba kayo makipag-usap? Yes or no? O ayaw nyo ako magtanong sa inyo? Gusto nyo ba ng ibang magtatanong sa inyo? Wala. Hindi po tayo, actually, hindi tayo makakuha ng maliwanag na sagot. Sir Ed, ayan, maliwanag. Kilala mo pala ako eh. Narinig ko yung salitang Sir Ed. Willing ka bang makipag-usap? Yung tumawag sa akin. Willing. Thank you. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo, Iha? Ano? Ikaw yung tumawag sa akin ng Sir Ed. Narinig kita. Sabi mo, willing ka makipag-usap. Anong pangalan mo? Ano? Janet o Chanel? Matagal ka na ba dito? Matagal ka na ba dito sa lugar na to? Ikaw, yung tumawag sa akin kanina, matagal ka na ba dito? Wala na. Salam. Ada. Bayar. Ulitin ko yung tanong, matagal ka na ba dito? Bidat. Sakit. Mabigat? Matagal ka na ba dito? Sagutin mo yung tanong ko. Matagal ka na ba dito? Mainit? Malayo yung sagot mo, hindi yun tinatanong ko. Matagal ka na ba dito? Taga saan ka ba? Taga saan ka? Sagutin mo ako, taga saang lugar ka? Founder. Willing ka ba na makipagtulungan sa akin? Nawawala siya eh.
Hindi hindi niya kaya yung yung continuous communication. That means hindi ganoon kalakas yung connectivity niya dun sa area. Dahil hindi niya kayang i-sustain yung energy niya para sumagot dito sa ating spirit box. Ibig sabihin, yung area na kung saan tayo naroon ngayon ay hindi ganoon ka taas ang level ng electromagnetic field. So, wala siyang magamit na enerhiya para i-continue yung kanyang pakikipag-communicate sa atin. Pero so far, may nakuha naman tayong sagot. Yun nga lang, hindi niya nasabi yung pangalan niya. Hindi ko alam kung Chanel or Janet, pero either of the two, parang ganun yung tunog kasi. Problema, kailangan ma-establish natin, malaman natin taga saan ba siya. Taga saan ka ba? Ulitin ko yung tanong, taga saan ka? Very conscious. Wala na po. So, cut off yung communication. Meaning, hindi niya kayang i-sustain yung yung energy nung hindi niya kayang i-sustain sa energy niya yung communication. So, ibig sabihin, hindi po territorial yung entity, hindi siya dito nakastay, maaring napadaan lang siya sa paligid, na-attract lang siya dahil merong mga tao dito, may taong naririto at merong nakikipag-communicate. Pero it doesn't mean na nag-haunt siya dito sa lugar. And yung claim po na merong demons dito sa lugar, I'm sorry to say, wala po akong naramdaman. And then yung isa namang babae na sinasabing consistent nandito, wala rin po. May babae, pero mukhang iba naman yung pangalan na binanggit at hindi rin po ito yung pangalan na nabanggit before yung sa mga naunang nagpunta rito. I don't know kung paanong way ng communication nila, pero it's their opinion and this is my opinion. So, honestly, hindi haunted ang Simbahang Lubog. So, para sa akin lang po yun. At kung maniniwala kayo o hindi, nasa sa inyo po yun. Pero sa akin, as far as my investigation is concerned, hindi po siya haunted. Dahil ang isang lugar na haunted, especially sa ganitong oras, dapat mas mataas ang level ng paramdam. Kasi ito na yung tinatawag nating witching hour, devil's hour, pero wala po tayong na ganun. Especially dun sa claim na may demon. So dapat oras nila to, dapat nandito sila. At kung territorial sila, dapat binabantayan nila, pinoprotektahan ang kanilang teritoryo. So far, wala pong humadlang sa atin. Maliban doon sa labas, may nakita akong pare, pero hindi naman tayo niya hinadlangan. At never din siyang nakipag-communicate. Meaning, even yung priest na nandito, ay hindi po nananatiling nandito. So maaring yung lugar, dahil tahimik, ay nagiging daanan lang o pathway ng mga spirits. So yun lang po yung masasabi ko dito sa Simbahan Lubog. So ito po si Ed Kaluwag, magandang gabi or magandang umaga po sa inyong lahat. Lagi po nating tatandaan, nasaan ka man, ano man yan yung ginagawa, palaging may nakamasid sa iyo dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.